Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Alright! Ayan, isang mapagpalang afternoon po ulit sa lahat ng ating mga kababayan, mga ka-partners out there, sa lahat ng mga tunay na Pilipino. Luzon, may mga hindi pala tunay na Pilipino. Meron yung nagpapaka-Pilipino na lang. Or diba? Yan, sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga ating mga minamahal po ng mga OFWs out there. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito na nga, no, it's Tuesday afternoon na po mga kapartner kung saan magmamarites na naman tayo. Hindi. Magbabasa na naman tayo ng mga napakadaming mga comments mga ka-partner. Ayan. Medyo ano tayo ngayon, no? Medyo ngarag. Oo. Bakit ngarag ka-partner, Carla? Kasi meron akong meron akong medyo kinabibisihan ngayon. Ano kaya yun? Secret lang yun mga kababayan. Well, mga kababayan, sa lahat ng mga Team Live, Team Bluetooth, Team Replay, kamusta po kayo dyan? Kamusta po yung araw niyo? Saan man kayo panig? Ayan. Sa buong mundo, ayan mga kapartner. Patuloy po kami nagpapasalamat sa walang tigil. Anong walang suporta? Walang tigil na suporta niyo po sa ating programa. At huwag niyo pong kalimutan mga kapartner, no? Mag-like, mag-subscribe, at i-share niyo po ang ating YouTube channel, ating mga Facebook pages mga kapartner, no? Yung sa DZAR sa YouTube natin, ang DZAR 1026. At sa ating Facebook page mga kapartner, meron po tayong bagong Facebook mga kapartner, yung 1026 DZAR online, at yung isa din natin yung DZAR highlight news mga kapartner, at sa lahat ng mga pages din po natin sa SMNI mga kapartner, no? Doon din po tayo nagpo-post ng ating punto de vista this afternoon. So, kamusta po kayo dyan, no? Ano po yung natin? Tapos na yung merienda, kasi kanina yung merienda. Siguro mga alas 5 na ngayon, nagsistart na bang magsaing ang lahat para mamayang dinner, 'di ba? Oo, may iba na early dinner 6 PM pa lang kumakain na. So ngayon nagsasaing na, possible. Nagsasaing na, nagluluto na ng mga masasarap na mga inununan. Oo. Kapartner Carla, ano yung inununan? Oo. Sa Bisaya po yan sa amin. Inununan po sa Tagalog is paksiw, mga kapartner. Oh, 'di ba? May nag-comment dito, akala mo talaga si kapartner Carla kumakain ng paksiw. Oo, kumakain po ako ng paksiw, basta hindi ko alam, no, baka matatawa kasi kayo pag sinabi ko siya. Kumakain po ako ng paksiw pag puti yung sabaw. Oo, kasi may mga paksiw ako nakikita na medyo dark po yung sabaw, siguro may toyo ba yun or something. Ganyan. Pero pag puti po siya, yan. Gusto ko po talaga yung ganong sabaw. Well, mga kababayan, no? Ayan, maaga nga tayong mag-shoutout ngayon kasi marami nang nagpapa-shoutout. At hindi ko lang alam kung napasalamatan pa to ni Kapartner Admar, yung mga nagpakulay sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Alright, dito muna tayo sa ating paunang mga nagpapa-shoutout at paunang mga nag-comment sa ating punto de vista this afternoon, kahit hindi ko pa siya binabasa, of course, kasi nasa post na yan. Ano ba yan ka-partner Carla? Mahirap ba talagang intindihin yun? Alright, sabi naman dito ni Arcila Zenea, wala, tapos na bumoto kahit ano pa sabihin niya ni... Ito, babasahin natin to kasi yung name ng senator, kasi ito man yung naging punto de vista natin, di ba mga kapartner ni Senator Amy Marcos, noon pa sana sinabi niya. Okay, nagpapa-shoutout si NJ Scorpion. Okay, sabi naman dito ni Duterte Pinay Loyal 28. Miss Carla, business ba yan? Sabi din dito mga kapartner no, ni Lynn Marie. Magandang hapon, Miss Carla from Iloilo City. Kay Ami Cabrera, OFW po siya from Saudi Arabia. Bakit open and close parenthesis tapos OFW Saudi tapos sa Davao? Saan ba talaga? Saan ka ba talaga ngayon? Sabi naman dito ni Duterte Pinay Loyal 28. Early dinner po ako. Same time, Pinas here. Sabi naman ni Gold Magic Find, huwag pa
Soto, nabudol na nga kayo noong 2022. Papaulit pa kayo sa 2025? Mayong hapon, kapartner Carla from Danao City, Cebu. Ayan, sabi naman ni Brother Ken TV, shout out po ma'am. Ayan, shout out na kita ha, God bless din sa'yo. Sabi naman ni Purification Lacson, good PM John, Miss Carla. Happy Blessed Tuesday watching from Rome, Italy. Bring home Tatay Digong, sana mabasa na ang comment ko. God bless Ezra. At yun na nga, binasa ko na talaga yung comment mo. Ayan mga kababayan. Sabi naman dito ni Crescencio Prado, maayong hapon Miss Carla, ang masasabi ko sa pag-endorso ni VP Sara kay Super Ate Amy, basta tayo focus lang sa Duterte 10, bring home our beloved Tatay Digong Duterte. Okay. Si Amy Cabrera, nasa Saudi Arabia siya. So sa lahat ng mga nilagyan ko ng Davao kasi taga Davao ako. Okay? So dalawa yung niya address. Kasi nakaano siya, 'di ba? Name niya. Tapos open and close parenthesis OFW sa Saudi, tapos may Davao bago yung comment niya. Bakit ba ako nag-explain? Okay, Pusang Gala watching from Saudi, shout out po sa lahat. Bigyan nga natin palakpak yung mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Kamusta po kayo dyan? Yung iba hindi na naman sumunod sa ating mga requirements. Bakit ba kasi dito pag may mga manunood tayo sa programang Opinion, daming pinapagawa ni kapartner Carla. Kasi ganun talaga mga kapartner, para malaman po natin kung hanggang saan aabot ang hindi 20 pesos, kung hanggang saan aabot ang ating broadcast mga kapartner. At lagyan din po natin ng ng time zone, ano po yung weather dyan, kung sa abroad tayo, ano ba dyan winter, ano pa dyan mga iba't ibang mga klima dyan mga kababayan. Kasi dito sa Pilipinas, ayan, rainy and sunny lang naman, 'di ba? Meron tayo. So yun. Kung meron ding mga iba na nag-wish na mag-snow, so pwede kayo pumunta sa ibang bansa. Pero kung hindi talaga natin afford mga kababayan, dahil nga sa mahal na bilihin ngayon, magano ka na lang, magpa-bubbles ka na lang para ma-feel mo. Pero wag kang mag-expect na ma-feel mo talaga yung lamig. Kasi parang bubbles lang yan Okay? Sabi naman dito ni Amy Cabrera, okay, vote straight PDP, Team Duterte. At dito naman tayo mag-shoutout mga kababayan sa ating bagong Facebook, ayan na naman siya dyan. Complete attendance to, si ka-partner Regine. Ayan, bigyan natin siya ng palakpak. Maraming salamat sa pagsubaybay mo ha. Ayan, maraming salamat kasi binabantayan talaga, masugid talaga natin tong tagapakinig sa ating programang Opinion Mo. Ewan ko lang kasi parang hindi ko nababasa din yung mga comment niya dito. So sa lahat ng mga kapartner natin dyan, mga kababayan, huwag mo natin kalimutan na mag-comment down po tayo mga kababayan kung ano po ba ang masasabi natin sa ating punto de vista this afternoon. At dahil dyan, ano nga ba ang ating punto de vista ng bayan? Ayan mga kapartner, klarong-klaro, dalawang mga nilalang. Kasama si VP Sara at si Senator Amy Marcos. Alam mo, pag nakikita ko yung ganitong picture, parang parang wild siya. Parang siyang parang demure lang siya, Parang yung mga mata nila says it all. May pa-English ka pa partner Carla. Ano ang masasabi mo sa pag-endorso ni VP Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa pagkasenador? Which is mga kababayan, ang dami din pong madaming nagko-comment, hati po yung yung mga opinion ng mga taong bayan. Yung iba na nababasa ko bago po ako nag-onboard dito, yung iba sinasabi nila, bakit inendorso ni VP Sara si Senator Amy Marcos? Ayan yung parang, syempre Marcos yan, Duterte sila. Oo, 'di ba? May mga big difference talaga yan. Meron ding nagsasabi, yan, siguro may mga hidden yan. Hindi natin alam kung ano. Oo, syempre, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kahapon na mga Pilipino ngayon mga kapartner, matalino na. Sa Bisaya pa, dahil sa sobra katalino mga kapartner, naging analyst na po lahat ng Pilipino. Kanya-kanya na po yung pag-aanalisa kung anong gusto nilang i-analyze regarding about that. Pero isa lang po lagi, isa lang po talaga yung naging question natin. Ano bang masasabi mo? Na inendorso ni VP Sara, 'di ba? At ni VP Sara si Senator Amy Marcos, kung nakikita niyo po yung nila, parang campaign ba yung tawag niyan? Oo. Nung nakikita ko doon sa Facebook page ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, di ba? Parang talaga, parang napaka-serious, napaka-focus at itim, di ba? Kanina lang, na-topic din yan ni ka-partner Admar, kasama si Dr. Michael Bato, mga kababayan. So ito, basahin po natin yung mga comments kasi nga,
Marami na nanggagalaiti, marami din namang nakakaintindi. Ayan. Pero isa lang talagang masasabi ko mga kababayan. Kumbaga, kung ano man ang naging plano, ano bang klaseng to, kasi minsan yung ibang mga kababayan hindi na naiintindihan, ganyan-ganyan. Well, we just need to respect, 'di ba, ang naging desisyon ni VP Inday. Siguro naman sa nangyari din kasi inamin din naman yan ni VP Sara na nabudol, ganyan mga kababayan. Pero alam na po siguro alam ni VP Sara the next time around ano po ang dapat niyang gawin at ano pa ang hindi niya dapat gawin. Despite sa nangyari sa kanyang tatay ngayon mga kababayan, si former President Rodrigo Roa Duterte. So, we can really say that he really learned from ano po yung mga nangyayari mga kababayan sa buhay niya ngayon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Okay, dito naman tayo mga kapartner kay Purification Lacson. I forgot the time. Okay, 11:10 a.m. Italy, medyo maulan dito sa nawag ng magpabudol ulit. Palakpakan natin to siya. Ayan, maraming salamat kasi talaga, sumunod ka sa instruction. Alright, basahin muna natin dito mga kababayan sa ating bagong Facebook page mga kapartner, ang 1026 DZAR online. Sabi ni MC, continue to support VP but don't vote anymore sa mga Marcos. Duterte, 10 pa din. Okay, sabi ni Jake Galdo, no more Aimee. Sabi ni May Sala, baka budol na pod. Sabi ni Cecil Ignacio Valentin, hindi na siya nadala. Sabi naman ni Kai Cortez, for me, it's a game number. Di natin alam baka si Tate Digong may basbas niyan sa kanya. Remember, nagkausap sila ng maayos. So, iba-iba na yung mga naging conclusion ng mga taong bayan, mga ka-partner. At dito naman tayo sa ating post ulit. Sabi naman dito, and then sa ating DZAR YouTube channel, sabi naman dito ni Flor de Liza Villar, hi Miss Carla sa DZAR 1026 hindi views news and SMNI family. Sabi ni Maggie C, watching from Canada, 2 a.m. here. Alright, palakpakan natin. Okay, si Aimee ang umaway sa Marcos government kasi siya ang reason, siya ang maglabas ng baw ng kapatid niya kaysa kay VP. Let's understand VP Sara, Romans 8:28. Sabi naman dito ni Flor, okay, sabi ni Duterte, Pinay Loyal 20, dapat i-explain niya sa taong bayan kasi sinabi niya dati na hindi na siya mag-i-endorso kasi nabudol na siya. Dati solid Duterte. Okay, dito naman tayo sa ating isang pinulsohan din kanina lang mga kababayan sa ating punto de vista this afternoon. Ayan, parang nagkakaroon ng na nag-gurgle ba tayo kasi parang walang Alright, okay. Dito muna tayo sa ating post mga kapartner sa ating YouTube channel sa DZAR 1026. Sabi ni Eugene, yes, number 1 Aimee sa Senado kung mapauwi niya si FPRRD bago mag-eleksyon. Pero kung hindi, mapauwi Marcos never again kahit sa Senado. Alright, sabi naman dito mga kababayan, ni Alma Muñez, nag-decide si VP Inday na i-endorso niya si Aimee kasi alam niya na may pinaghahawakang alas si Aimee na makatulong ng malaki sa kanya. Sabi naman dito ni Perla Dumadaog, matalino, magaling, madiskarte ang VP natin. Kung ini-endorso niya ito, may malalim siya na dahilan. Magtiwala po tayo sa VP natin. Ang dami na niyang pinagdaanan. Sana po wag tayong magalit sa kanya. Okay, sabi naman ni Jean Vocalist, I trust VP Sara. Walang kaso sa akin yan. Basta tuloy ang vote straight ko sa PDP laban. Yung dalawa na kulang tayo na bahala doon. Basta mahalaga makalayo si Tatay Digong at hindi ma-impeach si VP Sara. Sabi naman dito ni Feli Cesar, let's support VP Sara sa pag-endorse niya kay Aimee. She has reasons for doing it. Sabi ni Violeta, politics is addition. Let's just support VP Sara. Lumalaban na po siya ayon sa ginagawang ayan mga kababayan. Munti ko na mabasa, no? So sa lahat ng mga kababayan natin dyan, iwasan po natin yung magmura. Ayan mga kababayan, no? Para hindi po tayo mamimistake. Alright? Sabi naman dito. Okay. Sabi ni Lurk Suz, PDP laban lang, no at no pa rin Marcos. Sabi ni Joel, no way VP Sara, no to any Marcos again. Isang leader na magaling, may tapang, may talino, may malasakit sa taong bayan at may prinsipyo ang kailangan ng bansang ito. Ito ba ang sinasabi mo VP Sara na God save the Philippines? At minsan mo na rin sinabi na hindi ka magpapabudol.
Pakinggan mo at damahin ang damdamin ng mga sumusuporta sa inyo, lalo na kay Tatay Digong. Sabi naman ni Ramon Ramirez, kung ini-endorse ni VP Sara ay okay lang. Sabi ni Joy Samil, walang kadala-dala na budol na isang beses, uulit na naman. Kung di ba tatakbo yan, mag-hearing ba si about sa pagkidnap kay FPRRD. Sabi naman ni Rovin Clavio, sana may signed contract sila sa PDP Laban or na-contempt na niya si Torre. Marbil Rimulya Brothers, Lacanila Fajardo, Anyo Gibo or filed impeachment for BBM. Sabi ni Marjorie Tamaray, for me, I trust VP Sara as much as FPRRD do. I do believe in her. VP Sara is a professional lawyer and I think she knows what she's doing. Okay, sabi naman ni Bing De Castro, may dahilan si VP Sara. May plano sila, magtiwala na lang tayo kay VP Sara. Alright, sabi naman dito mga kababayan, sabi naman dito ni Liz, huwag kayong magpabudol. Magsisisi na naman kayo. Alam ninyo o alam nyong magaling mambudol sila. Sabi naman dito mga kabartner kay Chona Samonte Abragan, nakikita naman natin ang ginagawa ni Aimee. Yes, go for Aimee, basta wag lang sa pagka-presidente. Sabi naman ni Seryo Mataak, 1 is enough, 2 is too much, 3 is poisonous. Mahirap na magtiwala muli pero iginagalang ko ang desisyon at opinion ng iba. Alright. So sabi naman dito ni Marilyn Unabia Mania, politics is a number game kaya go for the number. Sabi naman dito ni Lilibeth Gaslang, respeto kita, Ma'am VP Sara, pero no more Marcos for me. Sabi naman dito ni Madi, amidst the heated political, ito English to ha. Oh, English to. So ayan. Basahin natin kasi medyo mahaba-haba yung naging mensahe ni Madi. Sabi niya, amidst the heated political climate and with former President Rodrigo Duterte now in The Hague, the Vice President Sara Duterte's endorsement of Senator Aimee Marcos is impossible to see as anything other than a calculated move. It's not just about the upcoming elections. It's about political survival. But on a human level, perhaps, it's also a daughter reaching out for allies while her family faces one of its most difficult moments. With her father under international scrutiny, we can only imagine the emotional weight she carries. This endorsement might be her way of building a stronger shield, a safety net in the face of a possible collapse of power and influence. At a time when our justice system is being tested on the world stage. Okay, what we need are leaders who will choose the country over their party and the people over their own families. Ayun mga kapartner, no? So, nababasa natin na iba-iba yung mga opinion ng mga taong bayan. Yung iba nagalit kay VP, yung iba, we cannot blame naman mga kababayan, no? But let us just trust the process. O, kasi alam naman talaga natin, no, nga, si VP mga kababayan, hindi po yan nagdidesisyon na ikapapahamak po ng taong bayan. Yun na lang po yung panghahawakan natin mga kababayan. Hindi din natin kasi meron din nagsasabi na okay lang, in-endorso yan ni VP Sara. Pero yan, PDP Laban straight pa rin tayo mga kababayan, stick lang tayo. So, nasa atin na po yan mga kababayan. Kung ano po ang, di natin alam kung ano talagang isip ni VP Sara. But one thing is for sure, when VP Sara really decides for something mga kababayan, it is really for the country. Yun talaga ang always natin isipin. Sabi naman dito ni Sheila Gliponio, maganda yan Marcos laban sa Marcos. Sabi ni Helija Anjoy, salamat sa bagong Uniteam. Uniteam. Big spelling niya is yung Uniteam. Safe na si Ading. Super Ate Aimee to the rescue. Sabi naman dito ni and whatever reasons behind the endorsement of VP Sara to Aimee Marcos, it's political tactics. For me, I stand for Duterte 10, PDP Senators. Yun, wala naman pong nangangalam kung ano po yung maging desisyon natin. If your decision is just to stick dun sa Duterte 10, well, okay naman po din yan mga kababayan. Yung pag-endorso din, para din sa akin, it's my own opinion din na hindi talaga tayo ilalagay sa kapahamakan ni VP Sara. Grabe no, sa lahat naman ng pinagdaanan niya, especially itong pinaka-latest mga kapartner sa pag-aresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi pa ba sa kanya enough yun na nakita
ang grabe na ang sitwasyon ng Pilipinas, mga kababayan. So kung yun ang naging desisyon, mga kapartner ni VP Sara, let's just respect, and yun paulit-ulit ko din po sila sabi, let's just trust the process. Okay, sabi naman ni Leonora's vlog, alright. Ang dami naman dito. Maraming nag-PPM, mga kababayan. So, mamaya na kayo. Sabi niya, focus na lang sa PDP laban, tas mag-isip kayo sino ang dalawang ilagay kasi mahirap naman na sundin mo si VP tas labag sa'yo. Para walang sisihan, dapat kayo na mismo, tayo na mismo magdesisyon. Sabi naman ni Juani Jams, tayo pa rin ang masunod kahit siya pa nag-endorso, tayo din ang boboto. Kaya straight muna sa PDP. Kung mag-complete sa 12, andyan si Hunasan. Pag-isipan ng mabuti ang isa kung sino ang idadagdag sa Duterte 10. Alright, sabi naman dito, mga kababayan, kay Dina Adlawan Estrada, may tiwala ko kay VP Sara pero kay... nag-mention siya dito ng prutas. Namamangka yan sa dalawang ilog para maisalba ang sarili at manatili pa rin sa pwesto. Kung ang kabilang parlor may stick to the plan, ako meron din. Okay, sabi naman dito ni Lady Queenie, hindi na kami magpapabudol sa mga Marcos. Ayaw na namin dahil sa ginawa nila sa Tatay Digong. Imagine, apektado buong Pilipinas. Sabi naman dito ni Intra, the number one urban... Bakit iba yun? Parang gusto mo lang i-endorse ka, ha? Kaya yun. Adi, joke lang. Thank you so much kasi nailabas ang itim na campaign video. Isang malaking sampal iyan. Okay, sabi naman dito ni Connie Herrera, ako ay ang nakikita ang pinakamagandang sila ay siyang babae. Wait lang, medyo hindi ko maintindihan yung ano mo. Okay, sabi ni Sind, wag tanggihan ang ino-offer ng nakaragdagang support. Malaking kasiraan yan ng atin niya mismo, ayaw sa kanya. Sabi naman dito ni Adrimar Asim, okay lang, kasalanan lang naman ni... Hindi siya Emmy, ha? Aimee po siya. Oo, ay ipinakilala niya si Umsa at siya ang dahilan. Pumayag ang Duterte. Ngayon bumaliktad siya. Bakit hindi bigyan ng pagkakataong maituwid, maipaglaban niyang karapatan natin laban sa kadugo niya. Dito naman tayo ulit sa ating YouTube Live kasi marami na ang ang tawag dito, nanonood sa atin live, mga kababayan. No? At para sa ating mga latecomers, ulit ang punto de vista natin. Alright, ang punto de vista natin, mga kababayan, ano ang masasabi mo sa pag-endorso ni VP Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa pagka-senador? Okay, basa tayo dito, ha? Sabi dito ni... Oy, Didan Inciso. Yan, first time here, shout out agad. Okay, Flor de Lis Glano, typing Hermes Carwich. Okay lang po. Sabi ni Marvelous Victorious, hayaan natin na si Inday na lang ang mabudol ni pero tayo wag na, tama na, kaya kay Tatay Diggs lang tayo makinig this time through Madam Hanelet na nagsasabing wag nang magtiwala. Sabi naman ni Flor de Lis Villar, I truly support VP Inday Sara's decision. Sabi naman dito kay Chucky Shoulder. Uy, I like your name. Chucky Shoulder. Pero bakit wala kang time? Wala ka ring... Tama, time lang. Okay. Sabi naman dito ni Maldita_me me. For me, stick with PRRD choice. We demand muna kay Amy. Una, mapauwi muna ni Amy si PRRD. Pangalawa, pa-impeach si BBM. Okay. Pangatlo, kasuhan at pakulong muna niya lahat ng nag-group effort at nagsuko kay PRRD bago siya iboto. Okay, kay Dan. Sabi ni Dan, 5:20 a.m. here at Florida, USA. Hello po sa mga kababayan natin dyan sa Florida, USA. Alright, yun. USA, boboto ako kung maipakulong niya si... Heartbeat. Diba? Alam niyo na sino si Heartbeat, diba? Sabi ni Arcelia Zenea, good afternoon, SMNI DZAR family. Ma'am Carla, greetings from Hong Kong. God bless us all. Ayan, sa lahat ng mga OFWs, kababayan natin dyan, mga nasa Hong Kong, good afternoon po sa inyo. Okay, sabi naman dito, ni Duterte Pinay Loyal 28, sana may hearing ulit at umattend si VP Sara. Sabi naman Tife, never forget August 24, 2024, KOJC Siege, Deadma, si Amy Marcos. Sabi ni Maldita_me, Kapuyan at Gonzales na lang ang option for 11 and 12. Sabi ni Lady Sheila TV, Haru. May parang ka pa.
Miss Carla watching from Joan or Japan? Type error to. Chucky Shoulder, kawawa naman si Aimee at BBM kung hindi naman talaga si BBM ang nagpapatakbo ng bansa. Kaya Cosmic Portal, how about Secretary Alan Capuyan? Galit din si Secretary Capuyan sa NPA. Sabi ni Lady, ano pa talaga? Kay Lady Sheila TV, for me, ek-ek lang yan ni BBM. Okay, kay Alma Munia, si VP Sara kay Bao na siya sa ingi buhat. Irespeto nato yung desisyon. Watching from Abu Dhabi region, Lapu-Lapu City. Hello po sa inyo dyan. Kamusta po kayo dyan sa Abu Dhabi? Kamusta po yung mga trabaho nyo dyan? Sana po ay nasa safe place naman po kayo safe na kalagayan mga kababayan. Sabi ni Chucky Shoulder, hi, sorry na wala message ko. Watching from Australia. Ayan. Actually, hindi siya nawala. Nabasa ko siya. Beryoso watching from Hong Kong, straight PDP vote. Hello po sa inyo. Ayan, patuloy lang po talaga kayo mga kababayan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating mga Facebook page, YouTube channel. Pilit po nilang minawala, ginugurgur, pero patuloy po tayo na nagpapasiwalat ng mga magagandang balita at totoo lamang. Kasi alam naman talaga natin, truth that matters. Kaya maraming ngayon mga kapartner nag-a-arise na baka mabudol tayo. Ayan, kasi hindi naman talaga natin ma-blame ang mga Pilipino ngayon, lalo na sa nai-experience natin mga kapartner, no? So, yun lang po talaga, no? Let's vote straight mga kapartner. Ayan, siguro hindi na tayo magpapabudol. Alam na natin mga kapartner sino ang iboboto natin mga kapartner para tuluyan pong guminhawa ang buhay natin. Doon po tayo sa mga leader, hindi po sa mga tinatawag nilang kono na mga politiko sila, pero yun anong ginagawa, puro ayudang binibigay. Yung ayuda hindi naman talaga solusyon yan, o hindi talaga solusyon sa sa kahirapan, kasi it's just a band-aid solution mga kapartner. Dapat naghahanap sila ng mga long-term solution, kagaya ng pagbibigay ng trabaho, legal na trabaho, maayos na trabaho para sa mga sambayan ng Pilipino. Alright, sabi naman dito ni Lini Pomoseno, okay lang po, pero no to Marcos again. Sorry po, love you VP. Ano BP? Blood pressure. Sabi ni Luz Viminda, straight PDP laban kami, Duterte 10, importante makapasok ang 10. Okay, sabi naman dito ni Hani Chu, ayoko na rin nanay nila maluho gano'n ang issue, papa nila diktador, kapatid niya pinakamalupit. Ayan naman. Ayan na. Ano na si ate. Okay, ito naman parang Arab character siya, hindi ko siya mabasa. Nag-usap siguro sila na mag-ama, malaking utang na loob ni Tatay Digong nung panahon na nangampanya siya sa pagka-presidente. Nasa atin na lang yan kung iboboto natin si Senator Amy Marcos. Sabi ni Pagoto Gazel, magpalit man ng kulay ang grabe Sabi ni Life Chronicles, Marcos no more, pinatunayan lang talaga ni na totoo ang nangyayari noong dekada 70. Okay, sabi ni Ate Jalay, wala naman problema dyan kay Amy, kahit kapatid niya taksil. Ang kailangan lang namin kay Manang push pa sa mga taong lumalabag sa pag-aresto kay Tatay Digong. Hindi tama yon. Kahit ba inutos yan sa kanila, kung di tama naman ay wag nilang susundin. Wala ba silang matinong pang-isip? Mabuti sana kung yung taong nag-uutos na yun sa bandang huli, kung maipagtatanggol din kaya sila. Okay. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong, dyan natin makikita at the end of the day. Sabi naman ni Ann Cherry Espiritu, sabi po niya, I think we can see by her actions that she is sincere, even for former President Duterte said that Amy is one of his supporters during his term. Sabi ni Lala Cares, alright, sabi ni Lala Cares, mga kababayan, duda ho ako kasi maliban sa mga kapatid sila Amy at BBM, ni walang sagot si Castro or ang Malacanang sa mga sinasabi ni Amy laban sa mga katiwalian ng pamumuno ni BBM. Sabi ni Michael Ferolin Fernandez, mahina pala itong si Sarang, lambot ng kanyang puso. Baka siya sa susunod na magiging weak leader 2028. Baste, ang pulong di, grabe kanilang gulat. Sabi naman ni Ray, binabasa po natin yan mga partner, in respect din po sa mga opinion ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi po tayo bias dito na basahin din natin yung may mga ibang na against talaga sa naging desisyon ni VP Sara. Sabi naman dito, okay lang for me, there are no permanent friends in politics, only personal interest. This endorsement will dilute the solid North votes benefiting Amy Marcos and hopefully the PDP candidate. Sabi naman dito ni NRSD,
Alam naman siguro ni VP Sara ang ginagawa niya at alam naman natin, di niya pababayaan ang bansang Pilipinas at taong bayan. Sabi ni Corazon Razalan, keep your friends close but keep your enemies closer. Ay, iba. Okay. Sabi naman dito ni Naga, parang di man yan makatulong sa impeachment sa ginawa niyang hearing para parang nakangiti lang yung dumalo. Wala naman siyang nagawa. Babae yan, edi gaya ng lalaki may takot ang kaharap kahit naman hindi siya ay may pwedeng tumulong kay VP Sara. Di nga niya makumbinsi kapatid niya na huwag kalimutan ang usapan noon na si VP Sara ang ipagpatuloy na simulan ni FPR at ipatapos di sa BBM. Hindi ko na-gets. Alright, sabi naman ni Jenny Pike, I stand with VP Sara Duterte unwaveringly and unapologetically. Politics at its core is a numbers game. And if we are serious about safeguarding her current mandate and paving her path to the presidency, we must act with precision and foresight now. Like many, I carry deep disappointment over the actions and decisions of BBM, but while that remains true, I believe in giving credit where it is due among those in power. It is Amy Marcos who has dared to speak truth to power consistently and at a great political cost. She is not merely voicing dissent. She is absorbing the blows, standing her ground. Gabi palang English nito, ang lalim. And pushing back when others have stayed silent. I once said I was leaning towards supporting her. Today, that leaning has become conviction. This is not about personal admiration. It's not about sentiment. This is about strategy. This is about recognizing political alignment, understanding legislative influence, and securing the numbers necessary to protect VP Sara's Duterte's position and to support the return of President Rodrigo Duterte, whose absence remains an open wound to many of us. Those who understand how the system moves behind the curtain know that this is not about blind loyalty but tactical positioning. We vote not just for names, we vote for resistance and for results. Trust Inday Sara's political instincts. Trust the integrity. The real battle is ahead, and this is a move we make with clarity, not emotion. Ay, ang galing. Ganda naman nito. Ang ganda ng niya, mga pinagsasabi niya. So, ikagapin natin siya, no? Mamaya na lang. Okay. Sabi naman dito mga kababayan ni Abril Castillo. Ma'am Inday, di na jud ko magpabudol. Sorry, Jud. Remember, blood thicker than water. Di na jud ko musugot, Ma'am Inday, nga mo mabutang sa alanganing mahubag-hubagan akong akong boto. Solid ba ya akong loyalty na budol na ko once, madam? Endorse ka tanawa, nakakaon jud og tag. Alright, sabi dito naman ni Landu, sad reality but let's stand straight. D10 o Duterte 10. Sabi ni Liama, it's her choice, respect and trust her decision. For me, no to Marcos ever again, but I stand with Tatay Digong. Sabi ni Rodel, strategic move, don't worry. Sara can handle everything. Need allies like Amy because she is brother of the press. Di nila basta pwede magurgur at si Villar. Kailangan din para may kakampi na oligarch. Dahil halos lahat ng kakampi na at pinagkaisahan ang Duterte. Sabi naman ni Bradix, John, ang galing ng strategy ni Inday Sara sa pag-endorso niya kay Amy. Kung akala nyo na nagagamit siya ni Amy, sa aking pananaw, diba? Sa aking pananaw, ibig sabihin, nagiging analyst na po tayo mga kababayan. Okay. Ginamit rin ni Inday Sara si Amy para mapakita niya mga taga-suporta pa rin kay Baby Yam. Ng kapatid na nga mismo ng presidente hindi na naniniwala sa kanya. Sariling kapatid pa niya ay hindi na sang-ayon sa mga pinanggagawa. Ito ay sampal sa mga sumisip-sip pa rin sa administrasyon. Sobrang itim na talaga ang sinabi ni Anti-Claire ko. Alright, dito naman tayo sa ating live. Naku, maraming na dito, no? Nagpapa-shout out. Alright, sabi ni Boss Bell, hi ka si AR, good afternoon. From Pagadian with love. Uy, mga sa sa mga taga-Pagadian City, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, sabi naman dito ni Alan Fornelius watching from UAE, Dubai. Time check.
1:31 p.m. Palakpakan natin. Oy, kasi complete attendance. My opinion in this issue, I know there is a serious reason behind this. Remember, VP Sara was in Netherlands lately. Maybe it's decision of Tatay Digong. Sabi ni Ichibi, go for Senator Amy. Si Tatay Digong ay may malaking tiwala kay Senator Amy. PDP laban straight. Sabi naman ni Larry May Sermona, wag nang magpabudol sa isang Marcos. Ayan, nagpapa-shoutout ulit si NJ Scorpion. At dito naman tayo sa ating post mga kababayan sa ating YouTube channel. Sa DZAR 1026, sabi dito ni Felipe Magallanes Jr., ito basahin natin, no? Do ano siya against talaga siya sa naging desisyon ni Amy, ni VP Sara na inendorso si Senator Amy sa pagka-senador. So basahin natin para naman Sabi niya, walang isang salita si VP Sara. Sabi no to Marcos again. Bakit inendorso si Amy? Okay, na Marcos na yan. Nagalit siya mga kababayan kasi hati nga yung naging opinion. O, diba? Sabi naman ni RMAG 7549, we need to support Sara. We need 2 more senators because 12 senators will be elected this May 2025. We need more votes so Sara won't get impeached. Let's trust Sara. We need more signatures for her to run as president in the year 2028. Sabi naman ni Florencia Rosiana, observation ko lang to. Ito din, observation niya, parang nag-a-analyze na rin. Okay. Observation ko lang to according sa kanya, no? Opinion po niya mga kababayan. Observation ko lang to kay Senator Amy na halos lahat na ginagawa niyang mga Senate hearings ay walang positive result. Ni walang na-demanda or ano pa man, simula pa sa yung People's Initiative at kung ano-ano pa at walang nangyari. Basta kaming mga botante, alam na namin kung sinong dapat iboto. Wala nang maraming drama pa. Yun lang po. Huwag na daw magdrama-drama. Diretso na mga kababayan. Sabi naman ni Tels, I'm confusing VP Sara but I heartily for Tatay Digong. He is one of a kind and have strong principles and dignity even he risked his life and political state. But if VP, she do that because she used Amy Marcos for her father, okay, I understand why she does it. God bless us all Filipinos. Okay, sabi nga dito mga kababayan ni Nefeba. Paano ba ito basahin niyo? Alam nyo, yung mga pangalan nyo masyadong complicated, no? Alam nyo, parang nare-rumble siya. Okay, sorry ha kung hindi ko siya mabasa talaga ng kasi hirap basahin. Ayan, sabi dito, hindi ko nakalimutan ng sinabi ni VP na never again kay Marcos, never Marcos again. Kaya dapat maging wais tayo mga botante kung ano man ang dahilan ni VP. Hayaan na natin sa kanya yon. Wait na lang tayo kung may paliwanag ba si VP sa pag-endorse niya kay Senator Amy. Basta wag natin kalimutan ang sinabi niya na never Marcos again. Sabi naman dito ni Joliver, okay lang yan. Hindi naman lahat ng magkapatid ay magkasundo. Meron ding traidor kahit kadugo mo minsan nangyayari. Sabi ni Ronnie, dito pa rin to sa ating post mga kababayan. So patuloy lang po kayong mag-post, mag-comment down po kayo sa ating punto de vista this afternoon. Kahit hindi po natin sa mababasa, it's because kulang po tayo sa oras. May iba pwede 2 oras. Okay lang kung 2 tayo mga kababayan, no? Ayan. So, no worries mga kababayan kasi the next time around, babasahin po natin yung mga comments ninyo. Okay? Sabi dito no ni Ronnie, politics is numbers. I don't want to vote Villar and Amy, but VP needs them in the Senate. Set aside your feelings. I love VP Inday, so I'll support whatever plans she make. Voting Amy and Villar is like protecting VP Inday in the impeachment case. We all know not all Duterte 10 will win. That's a fact. Okay, sabi niya. Ito no, pag magagalit yung mga tao or gusto nila magbigay ng sentimento, napapa-English. Ibig sabihin, mga matatalino talaga ang taong bayan. Palakpakan natin diyan mga kabayan. Oo. Kaya minsan pag nagbabasa ako ng comment, paki-chance nyo na lang sa isip nyo sa Tagalog, ha? Alright. Sabi naman dito ni... Ay, nawala. Allah. Nawala siya. Okay. Sige lang. Okay, dito tayo sa ating YouTube channel. Sa ating live, mga kapartner. Sabi ni BJ Lakay, once a Marcos, always a Marcos. Di ko yan iboboto. PDP straight ako. Sabi ni J4 TV, watching from Saudi Arabia. Eto, kompleto to.
Watching from Saudi Arabia. Si J4 Stevie to ha. Watching from Saudi Arabia. Bakit ka po ulit ka, partner Carla? Watching from Saudi Arabia, 40 p.m., 35 degrees Celsius. Okay, ayoko na. Sana may 14. Sana May 14 na para magkaalaman na. Ayan, palakpakan natin to siya. May 14, di ba May 12? Baka sa inyo din. Okay. Sabi ni Nilda Sarino, never to Marcos again, mga kababayan. Okay, dito na tayo ulit sa ating sa ating Facebook page sa Pulso ng Bayan. Sabi ni Nestor Evangelio Soralta, baka mabudol na naman. Sabi ni Ursula Ramirez, tama, may dahilan si VP. Hayaan lang natin mga people naman masusunod. Basta PDP laban, Duterte, solid tayo. Sabi naman ni Dan Drab, magboto ako sa iyo ay may pagka-senador kung magpakulong. Kung mapakulong mo si Heartbeat. Ito talaga. Sabi naman dito ni Anastasia, to me, I had enough with the Marcoses. They had their chance na pagbutihin ang pag-govern sa ating bayang Pilipinas. But hindi ako sang-ayon sa mga pangyayari ngayon. Galit ako, ibalik nyo ang pera sa PhilHealth. So, nagagalit na po sila. Okay, sabi naman dito ni Jonathan Abellana, oy, basta, galit na galit ang Chief PNP, haha, sa itim. Sabi ni Ernie Ferra, let's support VP Sara and protect her from possible impeachment. Vote straight PDP. Plus, open and close parenthesis, yes or no, na lamang whoever VP Sara endorse. Important is yung Duterte candidates na 10, mga kababayan. Okay. Sabi naman ni Nari Ibanez, ibig sabihin nito na kahit ang kapatid na mismo ni BBM ang hindi sang-ayon sa mga mali sa administration, tayo, bakit hindi natin buksan ating mga mata at tenga sa mga nangyari ngayon? Ang nakikinabang ang mga gabinete at kaalyado lang ni BBM. Sana maging okay. Sana maging magaling tayo ngayong darating na eleksyon. Sabi ni Yan Men, sa truth, sila lang may alam. Ibang social media sa buhay nila likod ng camera. Then all due respect, VP, we do hope that everything good for our country. Sabi naman dito mga kababayan, no? May mga nagpadala pa dito ng mga letrato ng pusa. Hindi natin alam. Bakit nagpapadala ng pusa? Sabi ni Jovelyn R. Verde, kailangan natin ng isang matapang at matalino na tulad ni Amy na kayang labanan ng admin. First of all, kapatid niya ang Pangulo ng bansa natin kaya alam na alam niya ang lahat ng kabulukan ng kapatid at pamilya niya at nakikita din natin ang katalinuhan niya sa Foreign Relation Committee. Sabi naman dito ni MJ Trinidad or MTJ Trinidad. Ayan. My opinion is kung talagang malinis ang hangarin niya sa bayan siya mismo, hindi papayag na maging presidente ang kapatid niya dahil alam niyang may For me, never again to Marcos. That's my opinion. So, we respect your opinion. Okay, mga kababayan. Kung sa tingin nyo, makakatulong ito sa bansa or sa tingin nyo, hindi ito makakatulong mga kababayan, no? So, it's really up to us mga kababayan. Nasa ating mga kamay po yan sa nalalapit na election, this coming May 12 elections, mga kababayan. Sino ba talaga yung iboboto natin? Yung bang mga politiko o yung mga tinatawag nila ang sarili nilang leader, hindi politiko, yung mga may nagawa na at may magagawa pa. Sabi ni Red Dwayne, sa tingin ko may reason si Inday kung bakit niya inendorso si Manang. Parang just ang labanan sa gobyerno ngayon. Di natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Inday. Respeto pa rin sa desisyon ni Inday pero sobra ng paghihirap ng bansa. Kaya no Marcos na talaga ako. Sabi naman dito mga kababayan, no? Ni April Jean De Lorazo. Ito medyo mahaba-haba itong letter niya. Ay, hindi siya letter, comment siya. Sana magsalita ang mahal naming VP Inday Sara Duterte kung bakit niya inendorso si Villar at Amy. Hindi lahat nakaintindi sa ginawa ni VP ngayon kung bakit niya inendorso. Pero may ibang nakakaunawa gaya sa amin nakakaintindi sa ginagawa ni VP ngayon. Kahit galit kami kay Amy Marcos pero need niya ng number sa Senado, hindi lahat ng candidate ng PDP laban makapasok sa slot 1 to 10. Sila Villar at Amy may makinarya na at may tao na. Sana gamitin natin ang isip, hindi puso. Need ni VP ng number sa Senado at 1 month nag-uusap si VP at CPRRD sa The Hague. Hindi lahat na pag-usapan nila
VP at yung tatay niya na i-public. Syempre, tatay ni VP ang nakulong at mismo si VP ang manganganib ang impeachment. At mas alam niya ni VP yung sitwasyon ngayon kasi siya mismong nagsabi na nabudol siya. Okay, dito tayo ulit sa ating live mga kabartner kay Ferdinand Tan watching from Vegas. Okay, hello sa inyo. Kay Tife, siyam lang naman kailangan ng senator laban sa impeachment. Duterte 10 lang sapat na. Alright. Sabi naman dito ni Violet Blossoms, ang galing naman ang pangalan mo. Siguro favorite mo yung Violet. Okay, sabi niya, okay lang, hindi naman pang presidenteng ini-endorso. Sara needs more allies and Sana it's because impeachment is a number game. Rather than mapasok sa 11-12 slots ang anti-Duterte senador, much better na lang yung in-endorso niya. Just trust her. Okay, sabi naman ni Joanna Marie Ligaya, mga kababayan, I guess, this time alam na ni VP ang ginagawa niya or desisyon niya. Sa dami ba namang pagsubok na kinakarap? Ito po yung sinabi ko mga kababayan. Parang, syempre, parang learn from the mistakes na talaga ang mga nangyari din sa buhay ng ating ang pangalawang Pangulo mga kababayan. Suportahan lang natin ang kanyang desisyon. Sabi po yan ni Joanne Marie. Sabi naman ni Love Moon, may malalim na dahilan yan si VP Sara. Basta, vote straight, PDP laban. Alright, sabi naman ni Bonjean Gomez, I believe she has a reason for doing this and I support her siya lang, pero sorry, no to Amy pa rin. Sabi dito mga kababayan no, ni Tita D. Sabi ni Tita D, naniniwala akong may magandang mangyayari pagkatapos ng lahat. O meron dito, hindi ko alam kung ang lit-lit ng pangalan niya, hindi natin mabasa. Okay, basahin na lang natin yung comment niya mga kapartner. Pag wala kang paninindigan, iboboto mo si Amy. Pero kung may paninindigan ka, solid PDP ka na, wag mo nang isama si Senator Amy. Kahit si PRRD at Inday pa magtaas ng kamay kay Amy, hindi na iboto yan. Kaya maging matalino tayo, mga kababayan. Sabi ni Days Pago, Senator Amy never turned her back against our VP. In fairness naman, but never again for a Marcos president. Sabi naman dito ni Politics, nakikita at ramdam niya kasi na the end ng mga Marcos sa national position sa ginawa at pagtraidor ni BBM sa tatay ng mga Pilipino na si Duterte. Kaya todo lapit sa mga Duterte para manatili sa politika. So yung mga binabasa po natin ng mga kababayan, no, yun po yung natin, mga comments po ng taong bayan sa ating punto de vista this afternoon, kung ano po ba yung masasabi nyo sa pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy sa pagkasenador. Hindi naman talaga natin mapipis ang lahat ng mga tao. Kumbaga, iba-iba, diba? Sabi natin kanina, hati po talaga yung mga desisyon. May iba na sang-ayon, may iba din na hindi po talaga sang-ayon mga kababayan. At hindi po talaga natin mabiblame din. Diba? Kasi nga, sa mga nangyari, na mga hindi natin inaasang pangyayari, at isa na din po yung halos buong Pilipinas apektado mga kababayan sa pagka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Start po nun mga kababayan, no? Kahit yung mga hindi talaga Duterte mga kababayan, pero nakita nila, na witness nila ang lahat ng mga injustices na ginawa kay Tatay Digong, parang napaisip talaga sila, parang tama pa ba ito? Nasa may batas pa ba tayong sinusunod? Kasi klarong-klaro naman talaga mga kababayan, no? Nilabag talaga ng mga nasa mga nakita nyo naman siguro sa hearing, yung mga andon, mga kababayan. Tapos pag narinig mo sila, hindi mo na alam yung mga sagot nila, parang paiba-iba na. Oo, parang pasa-pasa na. Let's say mga kababayan, yung mga Pilipino kasi, hindi naman talaga, hindi ito siya generally pero meron talaga na we're not into politics, medyo hindi natin anong mga nangyayari sa bansa. Pero start nung nangyari mga kapartner, no, sa pag-aresto talaga ni Tatay Digong mga kababayan, parang gumising yung mga kaluluwa ng sambayan ng Pilipino. At nakita talaga, kahit siguro grade 1 mga kababayan, nakikita talaga na hindi tama yung ginawang pag-aresto kay Tatay Digong mga kababayan. Ayun na nga. At sabi naman dito, bago po tayo tuloy yung magtapos na ihabol po natin ang lahat ng ating mga comments sa ating live, sa ating DZAR 1026. Sabi naman dito ni Kisha, pro Pinas kami, di kami... No to Marcos forever. Sabi naman ni Rosie 1027, never ever to Marcos. Okay, sabi naman dito mga kababayan, no? Okay, kay Philip Fernando, no to Marcos anymore. Sorry. Okay, sabi naman dito ni Makabato, kung ano ang puno, syempre ganun din ang bunga, pero wag natin lahatin na ang
Okay, may ano siya dito. Ang paboritong prutas niya po ito, mangga, ay pareho ang asim at tamis. Ayan. Okay, tinanong pa tayo, tama or mali? Oh, tama tsaka mali. Okay, sabi naman ni Melanie, kung para kay VP Sara, magpapabudol ako ulit. Sabi naman dito ni Sheena, no vote for you. At ate ka pa man din, before I like Amy but now I hate you. Sinasabihan ng kapatid ng kung ano-ano tapos kakampi ka pa sa kalaban. Now I believe hindi ka talaga. Ayan mga kababayan, no? So yun na nga. So as much as possible, nabasahin pa sana ang inyong mga komento mga kababayan, no? Pero wala na po tayong sapat na oras sa pagbabasa ng inyong mga comment. But no worries mga kababayan, bukas po ulit. Sabahan niyo po ako ulit sa isang oras na naman ng pagbabasa ng inyong mga comment mga kapartner. Patuloy po na natin siyang babasahin, no, sa mga sa ating punto de vista. Again, yung mga posting po natin, makikita po natin yan sa ating post po sa YouTube, sa DZAR 1026, at sa ating bagong Facebook page, mga kapartner, no? Sa 1026 DZAR Online, at sa ating mga Facebook page sa SMNI, ang Pulso ng Bayan, ang News Blast, mga kapartner. Doon din po natin pinopost ang ating punto de vista. Araw-araw na yan. At yan, maraming salamat po ulit sa pagsubaybay at sa pagsama po sa akin. Hanggang bukas mga kapartner, paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinyon Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.